Nung tayo ay nagsimulang pumasok sa eskwelahan, tayo ay minsan binabantayan ng ating mga magulang sa labas ng gate. At tuwang-tuwa tayo pag silip natin sa bintana, pag nakita natin si mama nandoon, o kaya si ate nandoon sa labas, hinihintay tayo. Tuwang-tuwa tayo. Kumakaway-kaway pa tayo, mga bata. Hello. Minsan, pinagmamalaki pa natin sa kaklase natin, ay, mami ko yon, mami ko yon. Nung paglaki ko po, may problema lamang. No? Nung ako ay palagay ko first year high school, nung nag-overnight kami sa eskwelahan dahil ako ay Boy Scout, ay pinuntahan ako ng nanay ko sa eskwelahan, first year high school. Noong mga panahon na iyon, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Mapapahiya ba ako sa kaklase ko o matutuwa ako? Pero maniniwala kayo, nung kolehiyo na po ako, nung kami ay may party no, sa bahay ng aking kaklase, kolehiyo na po ako nito, ha? Maniniwala kayo, siguro mga bandang 12:00, may kumakalabit sa akin, kaibigan ko, Jade, may tinuro. Tumuro dun sa pintuan ng bahay ng aking kaklase. Hulaan niyo kung sino ang tinuro niya. Nanay ko. College student na kami, pero si nanay nakabantay pa rin. No? Nakatingin doon sa party habang patay-sindi yung aming lights at maingay ang sounds. Si nanay nakatingin na ganoon. Ngayon, binabalikan ko po yun. Palagay ko, hindi dahil favorite ako ng nanay ko, kung hindi marahil, ng mga kolehiyong panahon, ako'y nasa kolehiyo na, ay alam niya na ako ay posibleng hindi gumawa ng masama o gumawa ng masama. No? Kaya nakabantay siya. Siguro po tayo ay makikita po natin na tayo man ay binabantayan ng Diyos. Dahil favorite din tayo ng Diyos. At maliban doon, lagi tayong hinahanap at binabantayan ng Diyos dahil alam ng Diyos, baka gumawa tayo ng mali. Baka gumawa tayo ng masama na ikapapahamak pa natin. Sa Ebanghelyo, nakita po natin na ang mga makasalanan ay well-favored ng Panginoon. Ang mga makasalanan, paborito ng Diyos. Sa katunayan, ang sabi doon, naparito ako hindi para sa mga tuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Imagine niyo po, ang Diyos bumiyahe mula langit hanggang lupa. Ang Diyos mula sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian, ay naging tao. Naging kagaya natin para lamang sa mga kasalanan o mga makasalanan. Naparito ang Diyos para sa mga nangangailangan, sa mga nagkakamali, naliligaw ng landas. At ang pagparito niya ay hindi lamang para sagipin tayo, kung hindi para tawagin tayo. Ano sabi dun sa una? Si Levi, isang tax collector, din dumaan ng Panginoon at ang sabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Follow me. Alam po natin ang tax collector nung panahon na iyon, sa kanilang lugar, ay kilalang mga public sinners. Dahil ang sabi, naniningil sila sa kanilang mga kababayan at ang nasingil ibinibigay sa dayuhang pamamahala. Dahil sinasabi, mga makasalanan noon, mga magnanakaw, kumukulimbat sa kanilang mga nasisingil.
Kaya hindi lingid sa publiko, sa mga tao noong panahon na iyon, ang mga tagapaningil ng buwis ay puno ng kasalanan o maraming kasalanan. Pero tignan niyo po, pagdaan ng Panginoon sa isang makasalanan na kagaya ni Levi, ang tawag sa kanya ay, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Para sa ilan, yung pagsunod sa Panginoon, para yan sa mga banal. Para yan sa mga relihiyoso. Pero hindi po ganoon. Mali po ang ating pag-aakala. Ang pagsunod ng Panginoon ay para sa mga makasalanan. Ika nga, hindi mo kailangang maging banal o matuwid para sumunod sa Panginoon. Kahit sino ka pa man, ikaw ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. Kasi nga, di ba, minsan tayo, ang akala po natin, ang paglilingkod sa Panginoon halimbawa, ay para sa mga relihiyoso lamang, walang problema sa bahay, walang problema sa tahanan. Pero hindi po, nagkakamali po tayo. Ang tawag ng Diyos ni Jesus kay Levi bilang makasalanan ay agad-agad sumunod ka sa akin. Sumunod ka. Ano lang hinihiling sa atin? Ganong tayo ay tanggap ng Diyos, kung sino man tayo, tanggap tayo ng Diyos, ano man ang ating nagawa, tanggap tayo ng Diyos kahit gaano pa kasama ang ating pagtingin sa ating sarili, tanggap tayo ng Diyos kahit pa ang pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Ano lang hinihintay ng Panginoon sa atin? Tingnan niyo yung ginawa ni Levi. Ano sabi doon? Iniwan niya ang lahat at sumunod sa Panginoon. Iwan natin ang lahat. Yun lang naman po ang gusto ng Panginoon. Yes, makasalanan tayo. Tinatawag niya tayo. Pero iwan lang natin. Kailangan lang talikuran natin yung mga nagawa natin at sumunod sa Kanya. Iwan natin, ang sabi doon. Kaya mga kapatid, lahat tayo paborito ng Diyos dahil tayo lahat makasalanan. Tinatawag tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay banal, hindi dahil tayo ay matuwid, kundi alam ng Diyos tayo ay magkakaroon ng kagalingan, ng bagong buhay, ng bagong simula, ng tunay na kaligayahan kung susunod tayo sa Kanya. Ang hinihintay lang ng Diyos sa pagsunod sa Kanya, huwag na nating bitbitin kung ano yung mga bagay na ikapapahamak natin kung hindi iwanan natin ito at tuluyang sumunod sa Kanya. Ngayong Kwaresma, ano po yung isang bagay na gusto niyo na pong iwan? Ano po yung isang bagay na ginagawa natin o kaya sama ng loob, galit, ngit-ngit sa kalooban? Ano yung mga dapat nating iwanan para tuluyan tayong sumunod sa Panginoon at magtamo ng buhay na walang hanggan, ng bagong buhay kasama niya?